Tignan mo maigi ang kanyang mata. Ano ba ang iyong nakikita? Walang mag-react. Tignan mo ang kanyang ilong. Ang kanyang bibig. Sabi ko sa'yo, tumayo ka Ano kaya ang ulam nila kanina? Gusto ko sabihin mo sa kanya Dapat ito po, ang pinakamagandang salita na maaari mong sabihin sa isang tao. Sabihin mo sa kanya. Alam nyo, ito lang yung pagkakataon nyo. Araw-araw gumigising tayo, puro negatibong mga balita ang napapanood natin. Ngayon, sabihin mo sa kanya na masaya ka, siya ang nakatabi mo. Sabihin mo sa kanya na sana magkita mo kayo bukas. Dahil mula ngayon, siya na ang magiging best friend mo. Alam niyo kung bakit? Kasi sasabihin mo sa kanya ang iyong pinakatago-tagong sikreto. At bukod sa sikreto, aspiration sa buhay. Kung ano yung gusto mong maging or yung goal mo sa buhay mo. Sige, bibigyan ko kayo ng 1 minute para ibulong mo sa kanya kung anong aspiration mo sa buhay at ang iyong sikreto. Pwede sabihin, ikaw si Superman, o babae ka talaga. Okay. Sige, kamayan mo yung iyong kaibigan. Sabi mo, salamat at nangingi ka sa akin. Dahil ako na ang bago mong best friend. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin ang sekreto mo. Dahil focus ko na naman yan sa wall ko. Okay, Tek, kamayan mo siya, sabihin mo ulit sa kanya. Maraming salamat. Okay. Oh, tapigin mo siya sa kanan yung balikat niya. Sabihin mo, makinig ka sa talk mamaya. Kasi marami kang matututuhan. Balikan mo siya. Sabihin mo, makinig ka makinig. Sa'yo mo nagdududa. Anyway, sige, salamat. At yun lang, maraming salamat. Sa paalam ka. Okay, sige. Kanina, narinig natin kay Sir Brian kung anong meron sa voice acting. No? Actually, ito, by the way, I'm part of the Artista Academy Mentors. Kung under siya ng Asian Academy of Television Arts sa TV5. So, isa ako sa mga nagtuturo doon, sa mga finalists doon sa Artista Academy. Sino ba nag-audition sa inyo doon? Meron din? Oh, mahirap. Anyway, gusto ko panoorin niyo muna ito. Pachola Gonzalez has been a voice talent for cartoons and radio plays for 11 years now. As a kid, he would always imitate other people's voices. Dati-dati ay nakakailangan pa ng matanda para mag-boses sa mga drama o komedya ang ating napapakinggan sa radyo. Ngayon, mayroon na talagang mga bata na siyang nagbibigay buhay sa iba't ibang karakter sa mga istorya na sinasagala. Tulad na lamang ang grupong ito na ume-eksena sa programang pagtalaran sa DZS o Ilang Radio. Anak kaya nagkakalaran tayo ng mga Mary Ana. 16 years old pa lang. Naalala ko yun, August
host yun. Kasi merong radyo-radyo na programa. Kay Tito Joey at kay May Valle yan. So isa ako sa mga produkto nun. Out of 6,000 na nag-audition, 10 lang kaming nakapasok. Kami yung mga finalists. So, yun yung mga batang binigyan ng programa na tinawag na Awit-Tawanan. Nagsimula po ako actually nung bata pa ako, mahilig ako makinig sa mga radio drama. So ginagawa ko, ini-imitate yung narinig ko. Kapitan, huwag mo masyadong malakas ang boses mo. Baka namin sa atin. Pasensya ka na. Medyo, madala lang ako. I started I did like hundreds of animation. Napakarami po mga animation and telenovelas. Dahil sa paggagaya ng mga boses mula noong kanyang kabataan, kahit kanino na yata ang boses ay kayang gawin ni Voice Master Cholo Gonzales. Nalasarap patinig at pagkagal kung hawig. Mapamana! O mapamatanda! Mas dami sir. Tama pa lang tayo isang chay. Wala pa sa pan. Mabuhay para sa Philippines kong kasa. Huwag ganun. Baba kuryente. Labo. Huwag kang magpagay ang gayang diyan. Minararo sa inyo. Wala si Tata. Mabudada. Ako nga pala si Delmon. Delmon, Pigibon. Ramon. Sa sobrang tamis itong rambutan eh. Nilalagan ako. Tingnan niyo po. Magandang araw mga bata. At mapalas ito G. Tila pang bangos. Ika pang bangos. Masarap at iya pang bangos. Siyempre, masaya ako dahil unang-una sa lahat. Kaya umarinig ang boses ko sa batibot. At naging part ako ng history. Kung nagbigay talaga sa akin ng opportunity to enter the dubbing industry, si Danny Mandia. Ang dinab namin ng Remy. Ako yung si Ricardo doon, isang bata. So hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Ay, ako nga pala si Ochoa, the voice master Gonzales na gumaganap bilang Starscream at the Red Alert. Pag pinaprosesan ko si Red Alert, mas bata yung approach. Si Starscream naman, ginaya ko yung original na Starscream. Actually, it's a skill and talent, pero lahat ng bagay naman natututuhan. Kung talagang bibigyan mo ng time and effort sa idea, makukuha mo yun eh. Ang mahirap kasi sa aming mga voice talent, umaasa lang kami. We just wait and we don't create. Now, sabi ko, bakit hindi ako mag-create and mag-create ng demand, mag-create ng project para sa mga kapwa ko voice artists. Mag-creative voices kasi ay meron kaming ginawa na taon na ako ng voice acting at dubbing workshop. Ito ay pinangungunahan ko at ni Mr. Brian Lipsay na aming workshop director. At kasama rin si Danny Mandia. Nandiyan din sila Alex Alcobini. At si Neil Tolentino, yan isa sa pinakamagaling na director at writer. So, Voice Works Basic Voice Acting Workshop. More on dubbing siya. Vision ng aming company, ang Creative Voices Productions, is to make the Philippines the center of voiceover industry in Asia. Naniniwala ako, balang araw, sa ginagawa namin ito, ang Creative Voices, dapat sa yung voice artists of the Philippines na mapapansin at mabibigyan ng laga. At importante siya ang mga ginagawa ng mga voice artists sa buong Pilipinas. Kung mamimigyan dito yung napakaraming mga voice talent, kasi kakaroon pa yung chance na mag-dubbing, mag-voice acting, mag-iba-iba ng boses. At maaaring yung mga talent yung maging career din rin. Pero basically, voice acting is an art. So dapat yung unang craft, yung artistry ng voice acting. Kasi ito yung isang singing na hindi gano'ng napapansin. Maganda yung trabaho para sa kabataan kasi hindi lang ito basta trabaho. Art din ito. So kasabay ng singing, kaya yun nga, susunod na yung trabaho. For sure. Bukod sa magiging mahusay na kayo, maganda ang boses niyo, ay magiging malakas pa ang loob ninyo kahit sa public speaking magagamit ito. Ako nga pala.
Sige, forward ko lang. Okay. Alam mo, voice artist. Lagi ko sinasabi yan. Dati kasi voice talent. There's a big difference between a voice talent and a voice artist. A voice talent do voiceover work for... Basically, parang yun yung pinagkakakitaan nila. No? For bread and butter, karamihan sa amin, kami ni Sir Brian, ang tawag sa mga voice artist talaga. We do voiceover work for passion, for the art, and for the craft. Sa dami ng mga nagawa namin mga voiceover work, araw-araw narinig niyan. Yung boses ko araw-araw narinig rin sa radyo, sa TV. And karamihan doon, very familiar kayo. Alam niyo yung Vivo hotdog commercial? Ako yung puppet doon. Yeah. So, hanggang 7 years na, paulit-ulit ako lagi ginagawa. So, gusto yung marinig? Sige. Bilang kayo. Bagong bibo, bagong bibo, Bagong bibo. tikman mo. Pabit ako'y. Nga. Ang sikreto ng bagong bibo, keso yan. Basta yun. Saka yung New Death na rin niya. Sipon na nakailang ngayon. Sabi niya, Sipon is the name. St. Thomas na Sipon is my name. Honey nose, Barang ilong, bahing, wahahaha. Game over ka, Siponyo, dahil narito na ang pabatang user. At marami pang iba. Ito yung mga characters na nagawa ko na sa konti pa lang yan. Yung maramihan dyan, mga anime. Kung si Sir Brian meron ding may book, sabay namin ilalabas yung book namin. Ito naman, The Voice Master's Booth. And storya ko yan kung paano ako nag-start bilang isang voice artist. Kilala niyo to? Di ba nung bata kayo pinapanood niya yan? For sure, mga elementary pa lang kayo nun. Ako yung nag-boses kay Chacha. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong character kasi sobrang parang, alam niyo yung bata na may aso siya na namatay tapos napunta sa isang naging kotse. So yung boses na ginamit ko, kailangan kong i-combine yung isang aso at ang isang kotse. So paano kung gagawin yon? Yung isang aso at isang so kinambine ko yun. So ang lumabas na boses ganito. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Chacha. Bubog Chacha. Tapos kumakanta pa siya. Alam yung kanta na, si Bubog si Chacha ay magkaibigan. Lagi kami magkasama at laging nababasyal. Bubog. Chacha. Naalala niyo? Di ba? Alam ba sa inyo? So, parang, alam niyo kagandahan sa mga voice artists. Sabi ko nga dun sa isang interview, hindi kami nalalaos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman kami sumisikat. Di ba? Ang nalalaos sumisikat. Pero, naging part kami ng buhay ninyo mula pagkabata hanggang sa ngayon. Ito yung, kung napanood niyo yung Teenage Mutant Ninja Turtles sa ABS-CBN, ako yung nag-boses kay Michelangelo. Ginaya ko lang yung original voice niya sa English. Kasi yung English niya, di ba? Cowabunga, dude! Hey, bro, what's up? Ganun lang yan. So, ginaya ko lang, tinagalog ko lang. Mga bro, Cowabunga, ang nga pala si Michelangelo, brother. I want some, di ba? Sa English yung, I want some pizza. Sabi, gusto ko ng pizza, bro. Yeah. Ano ba yung biker mice from Mars? Napanood niyo ba yan? Si Benny, yung puting daga. Ako rin nag-boses. Halos pagka-boses din ginamit ko. Pero mas mas hindi siya addict yung dating. Kasi si medyo, sabog ako, brother. Si
Mga bro, dito ako ngayon. Medyo hyper, ewan ko, kung anong tinira na, medyo sobrang taas ng energy. Ito naman si Coran, alam niyo, ang kagandahan kasi, hindi niyo maiisip yung, pag may narinig kayo yung isang boses, hindi niyo akalain yung itsura ng tao na nagboboses. Like itong si Coran, when I did his voice, I was just 22 years old. Pero ito, 60 years old na yung karakter niya. Yung original na nag-voice dyan, si Peter Collin, yung nag-poses kay Optimus Prime. So, di ba yung ginamit kong boses ganito? Ako nga pala si Conan ng Voltron. Voltron Force. Yeah. Narinig niyo ang monster na yan. Naganda! Ang ginaya kong boses na talaga si Junie Gamboa. Yan na yung si Junie. Yung sa Panday, yung matanda doon, yung bulag. Kasi yung boses talaga niyan, sabi niya, ako nga pala si Junie Gamboa. Diba? Kandila, simbolo ng tunay na pag-ibig. Ano pangalan ni Panday? Flavio. Nagbago ka na talaga, Flavio. Diba? So, kamukha niya kasi kaya ginaya ko. Anyway. Ayan. Teka. Sumobra. Ito si Starscream. Kung napanood niyo yung Cybertron sa channel ko, ako yung nag-voice sa kanya. So, ginaya ko yung original na English. Kasi yung English, yung boses ganito. Yun sa movie, yung sabi niya, I disturb you, Lord Megatron. Di ba ganun? So, tinagalog ko lang. Sabi ko lang, narito po ako para maglingkuran kayo, Master Megatron. Di ba? So, gano'n na gano'n yung boses. Eto, kung nanonood kayo ng Gatchaman o yung G-Force, yan. Ako yung nag-boses dito. Kaya lang yung boses niya sa Japanese, masyadong matinis. Ganun. So nakakairita. Parang hindi bagay dun sa pag tinagalog mo. Since kamukha niya si Batman na may lipstick, so nag-isip ako ng isang karakter na very familiar sa mga Pilipino. Pag sinabi mong bading, sino muna nasa isip niya na TV personality? Si Boy Abunda. Vice ganda. Pero mas karakter si Boy Abunda eh. Di ba yung, eksklusibo! Susunod! Ako pala nag-boses doon sa Maggie commercial na yun. Yung kay Chris Aquino at kay paano na? Ay, de las Alas. Pero ginaya ko yung boses ni Boy na medyo sophisticated. Ang kagandahan kasi pag sa mga voice actor, hindi nyo kasi kami nakikita nagpe-perform paano namin nakikreate yung mga voices na yan. So, syempre medyo bading, kailangan gumanong-ganon ako. So, imagine niyo yung boses niya, doon kayo tabingin. Yung ginamit kong boses sa kanya ganito. Ay, ako nga pala si Berkachi ng Gatchaman. Humanda kayo sa akin. Itong bagay sa inyo. Tapos, diba, pag ano, dito sila! Mag-ingat kayo! Nakakatawa yan, talaga. Parang pag nag-record, hindi ka kumagano ako sa studio. Ito yung sa, Gilmon. Digimon, di ba? Sobrang sikat yan noon. Iba-iba yung boses niya. Kasi ito, yung karakter niya, medyo parang inosenteng Digimon. Yung parang mga 3 to 5 years old daw yung karakter niya. So pag nagsalita siya, parang ganito. Ako nga pala, Gilmon! Gilmon Digimons! Yung Growlmon! Yan, nagiging si Growlmon siya. Tapos, lalaki pa yan eh. Kuwari, Growlmon Digimons! Mega Growlmon! Ganon. So, walang effect yun yung mga boses na ginagamit namin. Yan. Pero, ito ang all-time favorite character ko. I think you were like 10 years old nung lumabas to. Yan. Siguro Chan. Sino nanonood niyan? Channel 13 noon. Yan. Na-imagine nyo na ba kung paano kung ginawa yung boses nito? So, nag-isip ako ng karakter na cyber. Di ba yung
laki kayong pusa, ang hirap. Paano ka magsalita ng pusa, ang hirap. Tapos cyborg ka pa. So nag-isip ako, kasi makulit yung karakter nito eh. Talagang siga, astig, yung maangas masyado. So syempre mga pusa, mga aggressive yan eh. So kung ginawa kong boses, ganito. Ha! Ako nga pala si Cyber po dyan! Kumanda kayo sa akin! Sabihin niyo kay Penny, pag nakita ko siya, itong kakawin ko sa kanya! Ha! Aray. May imaginan mo. Ang sakit nun sa lalamunan. Pero, nung ginawa ko to, meron din isang karakter na si Kulas, tsaka yung matanda. Yung Kulas, kilala niyo si Kulas, yung parang yung teacher nila. Tsaka si Lolo Tasio, yung matanda. Yung si Kulas, ginawa ko yung boses ni Mark Logan. Yung, ay nako bossing, nako naman, ano mo gagawin natin dito? Yeah. Kasi ganun yung karakter niya. Tapos yung matanda, ay, nako Logan, ano nangyari dito? Ay, nako, mamamatay na tayo. Kasi talagang wala na siyang ngipin. Logan, ay nako. Imagine niyo, nag-uusap yung tatlong yan, isang tao lang. Ayan. Can you imagine a world without a sound or a voice? Ito ang mangyayari niyan. Itap nyo. Mamaya may pa-contest ako Make your own dialogue. Sino yung gusto maging voice talent dito? Bibigyan ko ng scholarship 10,000 worth yan kung matatalo nyo lahat ng school na to. Bawat school kasi meron kami kinukuha ng finalist. So pag nanalo, sigurado magiging dower. Yan ang namin, assurance sa inyo. Pag magaling kayo. Balikan nyo. Anyway, sige. Mamaya, pabalikan natin yan. Kung interesado kayo maging contestant mamaya, pag-isipan nyo na. Oo. Sino ang nakakakilala sa mga boses sa likod ng Transformer? Sino yung makita? English. Ay. Ito sila. May mark ka na. Before time began, there was the cube. I live to serve you, Lord Megatron. Where is the cube? I'm Optimus Prime. The voice Paramount Metal suggests you want to meet with the female. I just want to show my talents. This looks like a cool place to take it. So how do you learn to talk like that? Tried a lot of different voices against certain robots. It didn't work. I feel lucky, punk. It's kind of hard to cast voices without the robots fully realized. You see the attitude. Yeah, let's do one at a time just so I can focus, because the timing would be weird again. So let's just get that first line. Let me look at it again, please, with beeps. What's the battery? Are you username LadySman217? I don't know what you're talking Are you username LadySman217? I thought pretty good. Each Autobot and each Decepticon has a very specific personality. They're a primitive and violent race. Part of that's going to come from the casting of their voices, and their names have sort of a sense of who they are a little bit. What is Jazz? Jazz is going to be a cool guy. But I can't remember Jazz and I'll be cool. What's the dragon plan? Is that all you got, Megatron? Come on, piece of me. Come on, please. No, I want 2 pieces. Always guessing. Hugo Weaving, voicing Megatron is very cool. And then when we created this alien language, But what does it mean? 1986 was my last shot at this. I'm very glad we were Peter Cullen, the voice. Transform and roll out! Can't imagine anyone else being Optimus.
want me to say Autobots? Autobots recon. Yeah, give me like a little bit quieter. To have Peter Cullen on board as Optimus just really centered the movie, really respecting the roots, but doing it in a whole different way. I have witnessed their capacity for courage. And though your worlds aren't like us, there's more to them than meets the eye. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Autobots, transform and roll out. All right. Imagine. Okay, sino mahilig sa computer game? Adik, ako, mahilig ako. Xbox 360, PS3. Sino yung mahilig? Na-imagine nyo ba yung Angry Birds na walang ganitong boses? Mga voice talents na natin gumawa. Anyway, this is one of my favorite game. Para makita niyo kung sino yung nasa likod mo. Mark my words, one day things will change. Today is that day. The thing about doing any kind of voice-up board is that you're not restricted to how you look. Resnov is, physically, it's the character would probably not be cast as. Already too many. Too many. I'm gonna go pick up 264, 267. Call of Duty, it's as you can see, it's vocally a workout because there's a lot of commands in the game that you have to record. Stop shooting now! There's all different ways the game can go. Fire! Invariably, you're screaming over gunfire and Anong game yan? battle sounds. Nakita niyo kung paano nabibigyan buhay ng voice acting yung mga computer game na nilalaro natin. Diba? Ito. The lead character in God of War. T.C. Clarkson, who plays Kratos, was the original Kratos in the first God of War. Athena, you conspire against me. Kratos is this god that has been, he's been stripped of everything. His mother's dead, his family's dead by his own hands. And he's just seething with anger, guilt, and all of that. Return to Sparta and prepare for battle. People who play Kratos, they like the color powers, they like wielding their power. I, as a voice actor, I like wielding their power. You defy the god of war. I have a lot of rage. It's really not good. I'm trying to work with it, but I can't do my creative things. I can't go out and just name and mutilate people. I have to go and meditate. And sometimes I work to some Alright. Yung mga computer game na sinasabi ni Brian kanina. Ayan. Yung mga ginawa namin. Si Mike Enriquez ang bida dyan. Wala kahit sa hindi. Huwag niyo na lang laruin. Hindi ko ma-imagine eh. Kasi actually yung pumili nung talent, yung producer. Kaya imagine niyo lang si Mike Enriquez. Sasabihin niya, "Find the hole! We are under attack! Ano tayo dito? Tingin niya. Ganun. Diba? Find the hole! We are under attack! Take cover! Yan. Eto, kung naglalaro kayo ng Sega na Harley Davidson, kami nag-bosses yan. Tapos, ayan, yung
Minelect namin si Venus Williams sa pangalan namin ni Brian. Cholo. Brian. Take this! You mean we should be heroes, right? Yan yung isang game namin. Golden Gun, Sega, Kabindua. Ito naman yung pinakahuli. Nasa ano to, nasa time zone dyan sa Glorieta. Itong huli, Operation Ghost. Nasa Glorieta to. Yan. Pakinggan yung boses ni Brian kanina. Medyo tinatalo ng mga sound yung mga reaction eh. Pero, ha? Sa Pilipinas, in history, wala pang gumawa niyan maliban sa amin, mga computer games. And nakikita namin ni Brian na maganda yung future ng voice acting sa Philippines kasi tayo yung isa sa pinakamagaling mag-English sa buong mundo, especially sa Asia. Kasi wala tayong accent na, oh, we don't have an accent like this. Just imagine a Chinese, ano, wow, one fight, you lose, continue. Or a Japanese na, oh, round one, fight, you lose, continue. I really don't understand what you're talking about, especially if you do it in India. I can understand, you know. We better do it in the Philippines. That's why we are the #1 call center hub sa buong mundo. Kasi magaling daw tayo mag-English. Sabi nila. Anyway. Marami pa yan. May huli akong ginawa for Facebook application under Plarium, yung Total Domination. Kung naglalaro kayo, tingnan nyo sa Facebook, Total Domination. Kasi ngayon, ang trending ngayon sa buong mundo is localization. Kung mapapansin nyo, lahat ng game ay Italian, French, Germany. Ngayon naman, they go to Asia, may Vietnamese, Malaysian, Thai, Philippines, Filipino. Yan, yung mga gagawin namin soon, mga Filipino voiceover. Tatagalugin na. Alam mo bakit? Karamihan daw sa naglalaro kasi, yung mga nasa computer shop, hindi daw gano'ng naiintindihan yung English. So ngayon, lahat i-localize na yung mga language. Parang yung mga Korean novela, anime, pinatagalog. Kasi mas malaki daw yung market. Sino to? To it not sound like an actor kid. You know, there's so many times when you Gusto niyo makita yung boses sa app, yung bata? Napanood niya ba yung app? Si Russell. when it came to casting the voice of Russell, one of the things that was really important for me was that it not sound like an actor kid. You know, there's so many times when you hear kids that are interested in being actors, they've been schooled in Broadway theater or whatever, and so they sound very energetic and peppy and phony. When I heard Jordan's reads, they were very much like a real kid would talk. Don't be afraid, little snack.
I am a wilderness explorer, so I am a friend to all of nature. Want some more? Great, man. Can you memorize it? We have some moments in the film where he's got to bare his soul, and so it takes some real acting. He, early on, wasn't really too excited about going to an imaginary place. He got a lot better at it as time went on. So we ended up having to trick him, in a way, keeping him off of what he's supposed to sound like, you know? So one idea was, on your marks, get set, go. Okay, now, before this next line, I want you to run back there, run around the foosball table 3 times, run as fast as you can, stop, and then say the line. I'll feed him, I'll give the food for him, I'll walk him, I'll change his newspapers, I will, That was great. You know, when you cast the voice ends up influencing the character. And once you sort of embrace the actor that you've cast and fold that into the character that you're portraying on the screen, I think it becomes a stronger, more unique character. And that's what happened here with Elsa. Si Russell pala, Asian. Kita yung Chinese, American. Okay, so, alam nyo, kung iisipin nyo, no, since hindi natin nakikita, hindi natin nabibigyan ng importance yung mga boses sa likod ng mga napapanood natin. And as you know, while the technology grows, the need for voiceover also grows. Ibig sabihin, hindi lang pala sa dubbing ng mga cartoons o anime pwede yan. Or sa commercial. Imagine niyo parang araw yung puro application na sa iPad, sa computer ninyo yung mga gagamitin natin. Alam niyo, narinig niyo ba yung Rosetta Stone? Yan, yung Tagalog doon, si Brian yung nag-direct. Yung Tagalog, yung mga paano magturo kung paano magsalita sa Filipino. Yan, kami rin yung gumawa nun. So before ako magtapos, nais kong panoorin ninyo yung video na to. Kung hindi niyo pa natapos. Kailangan ba? Ito, may paparinig ako sa iyo. Alam niya? Kung voice-over at voice acting raw ang pag-uusapan, hindi kayo pwedeng mawala ang pangalang Concholo, the Voice Master Gonzales. Wait, mas maganda itong isang video na to. Kasama si Brian. Para makita niyo yung mga ginawa namin sa labas. Bukod sa mga boses na madalas nating naririnig sa mga palabas ng radyo at telebisyon, may mga boses ding kumikita sa iba't ibang mga patalastas. Hindi man pamilyar ang mga mukha, pero sa oras na marinig mo na ang boses nila, malamang sa hindi masasabi mong, saan mo lang narinig ang kanilang mga tinig. Kuya, naalala mo yung mga commercials TV? Oo, alam mo yung mga commercials na may boobs sige sa'yo, hindi mo kasi. Siya si Brian Ligsay, ang boses sa likod ng bouncers sa isang ice cream commercial. Sige sa'yo, hindi mo. Yeah, sige sa'yo. Sa halos na bigyan taon bilang voice talent sa mga commercial, ang kanyang boses raw nagamit na sa saling patalastas sa radyo at TV. Siguro may daan na rin kung isasama ko yung mga low-budgeted commercials and the real advertising commercials that's being shown on TV and radio. Boses ko yung sa Magic Scene natin. Ang Magic Scene. We can do it na. Oo. Wow, Magic Duo. AMP commercial natin. Sige. Pabilis mo, Missy. Pabilis mo. Pabilis mo. Pabilis mo padala. Hindi mo nabing ni Brian kung magkano ang bayad sa kanya in a commercial voice talent, ang ginagawa naman siya, ito ang nakatulong para siya makapunta ng bahay
there's real money in advertising, in doing voiceover. Pero, Wow, when you come to the ginagawa business, kanina mo ang dati pera na. ang nasa isip mo, you will never succeed. Wow. Ever actress naman si Rizal Makawan at ang training na nakuha niya sa Tiago, nakatulong daw sa magiging voice-over talent niya ngayon. Nadadala mo lahat ng nakikita mo sa teatro na i-implement mo doon sa character na ginagawa mo doon sa voice-over project. Si Rizal ang boses sa likod na ilang mga commercial ng vitamins at gamot sa radyo at TV. Unleash power. Myra, 400B, I did the female voice-over for that. Prevent loose and sagging skin as you age. Ikaw na. Ang malamig na boses ni Lily Nichols ang naging puhulan niya para maging voice-over talent. Kaya naman siya ang kinukuha ng mga sikat na produktong kape. Immerse yourself in Ikaw sabi niya. sensations. Nasa kamay mo ang Alcohol Sa pinyo. sinjintong handuli. at mga beauty products. A lot of people seem to remember my Johnson Johnson commercials. I do a lot of that. Sa magiging voice talent sa loob ng 15 taon, may tuturing ng veterana si Lily sa larangan ito. Hindi ko sana At ako. siya naman ang nagsilbing boses ni Anjanette Nabayari noong kawalan siya bilang tanda sa isang commercial ng isang sasakyan noong 1998. That was my first commercial. Nagugulo yung ilong ko because I just come from Dumaguete. I did not speak Tagalog very well. May really safety features na di nagiging. Fortunately for me, the producers were very patient, so we were able to make it. Pero di ba? Ito, ikaw pa rin, masaya. Alam niya? Kung voice-over at voice acting raw ang pag-uusapan, hindi pa pwedeng mawala ang pangalang Concholo the Voice Master Gonzales. Nag-iisip ko na rin. Sa edad pa lamang na 16 anyos, pinasok na raw ni Concholo ang mundo ng voice acting. Marami pa tayong kulang na sandata. Wala tayong laban sa kaaway. Sa DZMM, sumali ako sa isang competition. Ang title niya, Radyo. Hanggang sa naging cover ako sa mga anime, telenovela, sa movie, radio ad. Hanggang sa lumaw. Kayang-kaya ni Concholo na iba-ibahin ang kanyang boses. Mapabata, o mapapatanda, at maging ang magagaya ng boses sa mga sikat na personalidad. Oh, sandali lang, no? Ang saya-saya. Ano ka mo? Walang ganon, eh. Naman, baba ko yan. Ang talento ito ay nagagamit din niya sa pag-boses ng mga commercials. Ako din eh. Nakain pa itong mga to. Ano? Bakit ako? Naniniwala si Concholo na ang voice acting ay isang sining na dapat ay bahagi sa iba at ito ay paulalim pa. Kung kaya't itinatag niya ang nag-iisang voice-over talent agency sa bansa, ang Creative Voices Productions. I believe through Creative Voices, ay magkakaroon ng pagkakataon ng maraming kabataang Pilipino na mapasok ang industriya ito sa pamamagitan ng aming mga workshop. Alam niyo, pareho sa pag-voice ng mga report, pero itong pag-voice ng mga commercial, mukhang mahirap ito. Pero gusto pa rin subukan. Kaya ngayon, tingnan natin kung ano magiging resulta. Ano, simulan na natin. Ano number one? Mas sinasabi. Ang ganda naman sa mga voice artists, hindi kami malalaos kahit
kami sumisita. Paano ka magtatapos kung hindi ka sumisira? Oh, Jessica Soho, ngayong gabi, lalaki ang bawat kilos, then numero, at babaeng hindi pang boses. When you're listening, Sa YouTube, umabot na sa 7 million hits ang video ng isang animoy taong grasa sa Amerika na nagtataglay pala ng ginintuang boses. when you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Si Ted Williams, dati ng radio announcer si Ted, bago siya nahulog sa alak at droga hanggang napaliwara. The voice just became something of a development over years, and I went to school for it. And then alcohol and drugs and a few other things became part of my life. Dahil napukaw niya ang atensyon ng halos buong mundo, muli nabigyan ng pagkakataon si Ted na gamitin ang kanyang boses para maiayos ang kanyang buhay. Inimbitahan pa siyang maging resident announcer ng Cleveland Cavaliers sa NBA. Barangay LS 97.1. Welcome mga kabarangay, mga kapuso. Ang ating mga boses maaaring magbukas sa akin ng maraming oportunidad. Para maiwasan ang kung anumang aberya o aksidente sa mga sumasakay sa LRT, katakot-takot na paalala ang ipinaririnig ng pamahala ng LRT sa kanilang mga biyahero. Please observe the following for your safety and protection while inside the train. Isa si Brian sa madalas na sumakay sa LRT. Pero hindi lang siya basta ordinaryong commuter. Siya lang naman ang nasa likod ng boses ng safety guidelines ng LRT. To all valued passengers, please observe the following for your safety and protection while inside the station. Nagpa-audition daw ang pamunuan ng LRT noong isang taon. At si Brian ang napili. Please occupy the center aisle of the train. Para alamin kung tumatak na sa pagdinig ng mga LRT commuter ang boses ni Brian, sinubukan namin mag-eksperimento. Masimpleng tumabi si Brian sa ilang pasahero sa istasyon ng LRT. Thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and enjoyable At sa loob mismo ng tren, at saka bumanat sa kanyang mga hirit. Sa mga mayamang namin kasi, ilang paalaala para sa inyong ligtas at naging maglalakbay habang nasa loob ng train. Merong natawa, meron ding namangha. Wishing you a safe and convenient journey. Kulang na lang, mapakanta sa kuha si Brian sa reaksyon ng mga nakakakilala sa kanya. Masaya, syempre. Nag-recognize ako, pero sino nakakilala sa akin na kapag nilinis ang salita sa station. Si Lily naman, abot langit ang taas ng kanyang boses. Dahil sa bawat paglipad sa hipawawid ng mga eroplano ng isang airline, boses ni Lily ang gumagabay sa mga pasahero tungkol sa mga alituntunin ng kanilang eroplano. Simply insert the metal end into the buckle until you hear a click, and pull the loose end to tighten. To open, lift top of the buckle. Now that you are ready, relax and be fully comfortable. I've been doing this for so long already. It's a job. You're there, you do it, you know you did a good job, and you move on to the next one. The quality of the voice, the characteristics of the timbre, the tone, the volume, okay, all dimensions of the quality should be reflected in the delivery. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Boses na nasa likod ng mga naririnig nating mensahe sa ating mga
Subscribe na isa pa lang guro sa isang kolegyo. Kung ang iba sadyang unique ang kanilang boses, may ilan naman na kayang gayahin ang dose-dose ng boses na kung sino-sino. Katulad na lang ni Pocholo, isang voice artist. Mapapolitiko, Mo, Jessica. Ang galing-galing mo, no? Yo, nasa puso ko. Jessica, here. artista, Ano naman eh, huwag ka naman pagayang-gayang diyan, Jessica. Si Michael V. Ano kaya? Ang puso mo, Jessica Song. pati na mga broadcaster. Tatangkapin sa'yo, Jessica. Ang tayo dito. Hindi kita nakakantaman. Sa langit, ang kaman, huwag mo na gawin niya. Ang paggagaya ng boses, itinuturing ni Pocholo bilang singing o art. Di ba meron tayong yung pinakamababang boses na kaya natin gawin? Pwede mo yung gawin yung show ko mo. Okay yung hot spin na yan. Okay yan. Yung tempo, yan. Kailangan mabilis yung... So, nakaka-create ka rin ng character dun. Ang paniniwala niya, kahit sino, maaaring matuto sa paggagaya o pagkakaroon ng maraming boses. Kaya nagtayo si Pocholo ng kauna-unahang eskwelahan sa Pilipinas para sa voice acting. Hindi ko pinigil sa iyo, Actually, it's a skill and talent, pero lahat ng bagay naman natututuhan. Kung talagang bibigyan mo ng time and effort dun sa idea, makukuha mo yun eh. Ayan. So, doon na tayo sa paano ba maging voice artist, no? Meron kaming tinatawag na Voice Works Basic Voice Acting Workshop. And gusto ko sanang invite kayo, no? Ang teacher dyan, yung mga nag-voice din sa mga anime, sa mga iba't ibang mga cartoons na napapanood ninyo. Ito, papakita ko lang sa inyo kung sino sila. Narinig niyo yung pangalan ng Danny Mandia? Kung nung bata kayo, lumalabas yung pangalan nila sa mga credits. Ito yung itsura. Ayan. Siya si Neil Erickson Tolentino. Kung napanood nyo na yung Lovers in Paris, Princess Lulo, Stained Glass, Los Amores, and Lovers. So, karamihan ng mga telenovela na sikat, siya yung may direct. Si Danny Mandia. Peter Pan, nakaalala niya yan? Dog of Flanders, Remy, Julio Acuña, Snow White, Little Women, Ray Earth, GDX, Meteor Garden. Yan. Siya yung director namin sa Meteor Garden. Kasama ako doon. Ako yung boses ng tatay ni Sanchai. Yan. Dapat magdadawming sing. Masyado daw malaki ang boses ko para kay dawming sing. Ayan. So, Voltron, Nakasuking Chacha. Pati yung voice over flower, siya yung director. Ito naman si Alex Alcawili. Yan yung, siya yung boses din kay Sanosuke, ano? Tagara. Sa Samurai X. Naalala niyo ba yung Samurai X? Yan. Siyempre, si Brian. Kami nagtuturo. At ako. So, meron tayong activity. I need a volunteer